Maligayang pagdating sa Filipino love stories. Dito natin isinasalaysay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagkakamali, at pag-asa. Bago natin umpisahan, please huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe upang lagi kang updated sa aming mga bagong kwento. Simulan na natin ang kwento ni John. Tahimik ang gabi sa loob ng malaking bahay ng pamilya ni John. Tahimik, pero mabigat ang hangin. Nakaupo si John sa gilid ng kanyang kama. Bahagyang hingalin, pawisan kahit wala namang ginagawa. Hawak niya ang cellphone, nakabukas sa isang litrato. Isang litrato ni Ana. Maganda, maputi, mahabang buhok, maayos ang postura. Isang babaeng halatang sanay sa magandang buhay. Matagal na niyang tinititigan ang litrato. Parang takot siyang pumikit, baka kasi maglaho ang ngiting iyon. Mahinang bulong ni John sa sarili. Ang layo mo sa akin, Ana. Mayaman ang pamilya ni John. May negosyo, may sasakyan, may malaking bahay. Pero sa mata niya, wala siyang maipagmamalaki. Mataba siya, mabagal kumilos, madalas hingalin. At simula pagkabata, sanay na siyang makarinig ng biro o masakit na katahimikan. Hindi siya yung tipo ng lalaking nililingon. Si Ana naman, kabuuang kabaligtaran. Laging napapalibutan ng tao. Laging may bumabate. Laging may nagpapatawa. At si John? Nasa malayo lang, nakatayo sa gilid, tahimik na nakamasid. Hindi niya kayang lumapit. Hindi niya kayang umamin. Kaya ginawa niya ang tanging kaya niya. Magbigay. Kinabukasan, sa isang flower shop, naroon si John, bahagyang hinihingal habang kausap ang staff. Halatang kabisado na siya. Mahinang tanong ng staff, isang babae. Sir, same po ba ulit? Red roses? Tumango si John. Oo, tapos lagyan niyo na lang ulit ng maliit na card. Anong name po, sir? Tanong ng staff. Saglit na natahimik si John. Pagkatapos ay ngumiti ng pilit. From John. Wag na po kayong maglagay ng apelyido. Tumango ang staff, sanay na sanay. Hindi lang bulaklak ang ipinapadala ni John. May chocolates, may libro, may stuffed toy. Lahat may iisang sulat. From John. At sa bawat pagtanggap ni Ana, kinikilig siya. Sa loob ng kanyang kwarto, hawak ang bulaklak, nakangiting kausap ni Ana ang kaibigan niya sa cellphone. Masiglang, sabi ni Ana. Grabe, araw-araw na lang may surprise. Natatawang sagot ng kaibigan. Baka super gwapo niyan. Secret admirer vibes. Napangiti si Ana. Feeling ko nga tahimik siguro siya, matangkad, macho. Hindi niya alam, sa kabilang dulo ng kalsada, nakaupo si John sa loob ng sasakyan. Pinapanood niya si Ana mula sa malayo. Nakita niyang hawak nito ang bulaklak. Nakita niyang ngumiti ito. At sa sandaling iyon, parang sapat na sa kanya ang lahat. Mahinang tawa ni John sa sarili. Masaya ka! Okay na ko doon! Gabi-gabi, magka-text sila. Walang larawan, walang video call, puro salita. Simple, tahimik, totoo. Isang gabi, si Ana ang unang nagtanong. Message ni Ana. John, bakit ayaw mong mag-send ng picture? Matagal bago nag-reply si John. Message ni John. Mas importante ba yon? Sumagot si Ana agad. Message ni Ana. Hindi naman, pero curious lang ako. Napahigpit ang hawak ni John sa cellphone. Tumitig siya sa sariling refleksyon sa salamin. Mataba, hindi gwapo. Hindi siya ang tipo ni Ana. Message ni John. Darating din tayo doon. Saglit bago nag-vibrate ulit ang phone. Message ni Ana. Kailan ba tayo magkikita? Nanikip ang dibdib ni John. Parang may humigpit sa lalamunan niya. Matagal siyang hindi nag-type. Hanggang sa message ni John. Kapag handa na ako. Sa kabilang dulo, napangiti si Ana. Mas lalo siyang na-curious. Sa kabilang dulo, napapikit si John. Takot.
Pero may kaunting tapang na unti-unting nabubuo. At doon nagtatapos ang gabi, isang tanong ang naiwan sa hangin. Handa na ba talaga siya? Hindi agad nakatulog si John noong gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang huling message ni Ana. Mahinang binasa ni John sa cellphone, parang umaasang magbabago ang salita. Kailan ba tayo magkikita? Ilang beses niyang inilapag ang cellphone sa tabi ng kama. Ilang beses din niyang kinuha ulit. Huminga siya ng malalim. Ramdam niya ang bigat sa dibdib, takot, hiya, at kaunting pananabik. Mahinang bulong ni John sa sarili. Hanggang kailan ka magtatago? Kinabukasan, habang nag-aalmusal kasama ang kanyang ina, napansin ng ina ni John ang katahimikan niya. Maingat na tanong ng kanyang ina. Anak, may iniisip ka ba? Umiling si John. Wala po. Ngunit halata ang kaba. Halata ang pagkalutang. Hindi na nagtanong ang ina. Sanay na siyang maghintay. Pagbalik sa kwarto, muling kinuha ni John ang cellphone. Nag-type siya. Message ni John. Ana, pwede ba tayong magkita? Halos agad ang reply. Message ni Ana. Talaga? Kailan? Saan? Napapikit si John. Isang malalim na hinga. Message ni John. Sa isang coffee shop, sa mall. Kung okay lang. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, message ni Ana. Okay, excited na ako. Hindi alam ni John kung matutuwa ba siya o uurong. Dumating ang araw ng pagkikita. Sa loob ng coffee shop, naroon na si Ana. Nakaupo siya malapit sa bintana. Maayos ang ayos ng buhok. Magaan ang ngiti. Palihim siyang tumitingin sa pinto tuwing may pumapasok. Sa isip ni Ana, ito na kaya siya? Si John? Sa labas ng coffee shop, naroon si John. Hawak ang bouquet ng pulang rosas. Pawis na pawis ang palad. Mabigat ang paghinga. Nakatingin siya sa salamin ng pinto. Kita niya ang sarili. Mataba. Hindi gwapo. Hindi katulad ng lalaking nasa isip ni Ana. Mahinang bulong ni John sa sarili. Pwede ka pang umatras. Ngunit naalala niya ang mga mensahe. Ang kilig ni Ana. Ang mga gabing magkausap sila. Huminga siya ng malalim. At pumasok. Tumigil ang oras para kay John nang makita niya si Ana. Mas maganda sa personal. Mas maliwanag ang ngiti. Lumapit siya sa mesa. Mahinang sabi ni John, nanginginig ang boses. Hello, yes sa Ana. Iniabot niya ang bulaklak. Napatingin si Ana sa bulaklak. Pagkatapos sa mukha ni John, hindi siya agad nagsalita. May ilang segundong katahimikan. Mahinang tanong ni Ana, pilit ang ngiti. John? Tumango si John. Ako nga. Nanlaki ang mata ni Ana. Hindi sa galit. Hindi rin sa tuwa. Sa gulat. Maingat niyang tinanong. Ikaw ang secret admirer ko? Mahinang sagot ni John. Oo. Umupo sila. Tahimik. Walang nagsasalita. Naririnig lang ang tunog ng kutsara, tasa at mahihinang bulungan ng ibang tao. Ramdam ni John ang bigat ng bawat segundo. Sa isip niya. Ito na yon. Ito na ang katapusan. Biglang nahulog ang tinidor ni Ana. Agad na tumayo si John. Mabilis niyang sinabi. Nagmamadali. Ako na. Ngunit sa pagmamadali, nawala ang balanse niya. Isang maling hakbang. Isang malakas na tunog. Nadapa siya. Nagulat ang mga tao. May napasinghap. May natawa. May isang boses na malakas. Ay! May naglabas ng cellphone. Hindi agad makatayo si John. Namumula ang muka. Nanginginig ang kamay. Sinubukan niyang bumangon. Hindi niya kaya. Napatingin si Ana sa paligid. Nakita niya ang mga nakatingin. Ang mga tumatawa. Ang mga nagvi-video. Biglang tumayo si Ana. Mahinang sabi niya, nanginginig ang boses. Sorry, kailangan kong umalis. At mabilis siyang lang naglakad palabas. Hindi na siya lumingon. Sa loob ng coffee shop, naiwan si John sa sahig. Nasa gitna ng tingin ng lahat, nasa gitna ng tawanan. May tumulong sa kanya makaupo, pero wala nang saysay.
Sa labas, humahagulgol si John habang nakasandal sa pader. Hindi niya kayang tignan ang cellphone. Hindi niya kayang bumalik. At hindi niya alam, may isang video na kumakalat na. Isang video na magpapabagsak sa kanya. At dito nagsisimulang tuluyang gumuho ang mundo ni John. Hindi na bumalik si John sa coffee shop matapos ang nangyari. Diretso siyang umuwi. Walang imik. Walang tingin sa kahit sino. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto. At doon niya lang hinayaang bumigay ang sarili. Umupo siya sa sahig. Nakasandal sa kama. Hawak ang cellphone. May mga notification. 1, 2, 10. Ayaw niyang buksan. Pero kusa niyang nakita ang isang preview. Isang video. May caption. May mga tumatawang emoji. Siya ba yung secret admirer? Kawawa naman. Nanginginig ang kamay ni John. Mahinang bulong niya sa sarili, halos pabulong lang. Hindi, sana hindi. Ngunit alam na niya. Pagbukas niya ng social media, bumungad ang sarili niyang muka. Nakahandusay sa sahig ng coffee shop. May mga comments. May tumatawa. May nang-iinsulto. May nagsasabing, kadiri. May nagsasabing, buti nga. Isang video lang iyon, pero para kay John, parang hinubaran siya sa harap ng buong mundo. Ibinato niya ang cellphone sa kama. Sumigaw siya. Hindi sa galit, kundi sa sakit. At simula noon, hindi na siya lumabas ng bahay. Lumipas ang mga araw. Hindi na siya naliligo. Hindi na siya nagbibihis. Hindi na siya sumasagot ng tawag o mensahe. Nakatulog siya sa umaga, gising sa gabi. Kumakain lang kapag sobrang gutom na. Minsan hindi na rin. Sa loob ng kanyang kwarto, nakasarado ang kurtina. Madilim, tahimik, parang ang buong mundo niya tumigil. Isang hapon, may kumatok sa pinto. Mahinang boses ng isang babae ang narinig, boses ng kanyang ina. Maingat na tawag ng ina ni John. Anak, si mama to. Walang sagot si John. Muling kumatok ang ina, mas marahan. Pwede bang pumasok si mama? Tahimik pa rin. Ngunit dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang ina ni John. Pagkakita niya sa anak, napatigil siya. Nakatayo siya sa may pinto, tila hindi alam kung lalapit o iiyak. Mahinang sambit ng ina, nanginginig ang boses. Anak! Hindi lumingon si John. Nakahiga siya sa kama, nakatalikod. Lumapit ang ina. Umupo sa gilid ng kama. Maingat niyang hinaplos ang likod ng anak. Tahimik na sabi ng ina. Alam ko, mahirap. Walang sagot si John. Huminga ng malalim ang ina. Hindi kita pipilitin magsalita. Hindi rin kita sasabihang kalimutan agad. Saglit siyang tumigil. Pero anak, hindi dito nagtatapos ang buhay mo. Doon lang gumalaw si John. Mahina niyang sinabi, Paos ang boses! Nakita mo ba, ma? Tumango ang ina. Oo. Pinagtatawanan nila ako? Dagdag ni John. Hanggang ngayon, pumikit ang ina. Mahinang sagot niya. May mga taong malupit talaga, pero hindi ibig sabihin, tama sila. Napatawa si John. Isang mapait na tawa. Ma, kahit ako, nahihiya na sa sarili ko. Nanikip ang dibdib ng ina. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni John. Anak, lilipas yan. Umiling si John. Hindi. Lahat ng bagay lumilipas, mariing sabi ng ina. Pati sakit, pati hiya! Tahimik silang dalawa. Pagkatapos, may kinuha ang ina sa kanyang bag. Isang maliit na calling card. Inilapag niya iyon sa bedside table. Anak, hindi ko sinasabing ito ang solusyon. Tumingin si John sa card. Isang gym instructor. Pero baka makatulong. Hindi kinuha ni John ang card. Hindi rin tumingin. Mahinang dagdag ng ina. Kung hindi ngayon, kahit balang araw. Tumayo ang ina. Bago siya, lumabas ng kwarto, lumingon siya. Anak, mahal ka ni mama. Kahit anong mangyari. At isinara niya ang pinto.
Lumipas ang 3 araw. Nasa sahig pa rin si John. Napapaligiran ng basura. Mga pagkain. Mga bote ng soft drinks. Isang hapon, nagdesisyon siyang maglinis. Hindi dahil motivated siya, kundi dahil wala na siyang magawa. Habang naglilinis, may nahulog mula sa mesa. Isang maliit na card. Tumigil si John. Dinampot niya iyon. Tinitigan. Matagal. Bumulong siya sa sarili. Gym instructor! Napaupo siya sa sahig. Huminga siya ng malalim. Sa isip niya, wala na rin naman ako mawawala. Kinuha niya ang cellphone. Ilang segundo siyang nakatitig sa numero. Hanggang sa tinawagan niya. Ilang ring. Isang babae ang sumagot. Masigla ang boses. Hello, good afternoon. This is Faye speaking. Napalunok si John. Mahinang sabi niya. Nahihiya. Hello po. Ako po yung tumawag. Nakita ko po calling card niyo. Yes! Sagot ni Faye. Masigla pa. Rin. Interested po kayo sa personal training? Saglit na katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang sagot ni John. Oo, gusto ko pong magbago. May ngiti sa boses ni Faye nang sumagot siya. Good. That's the best reason to start. At sa sandaling iyon, hindi pa alam ni John na ang tawag na iyon ang magiging simula ng pinakamalaking pagbabago ng kanyang buhay. Maaga ang gising ni John kinabukasan. Hindi dahil excited siya, kundi dahil kinakabahan. Nakatayo siya sa harap ng salamin, suot ang simpleng t-shirt. Maluwag, pawisan na agad kahit hindi pa gumagalaw. Mahinang bulong ni John sa sarili. Pwede ka pang umatras! Pero naalala niya ang boses sa telepono kagabi. Boses ni Faye, kalma, diretso, walang panghuhusga. That's the best reason to start. Huminga siya ng malalim, kinuha ang bag, at lumabas ng bahay. Tahimik pa ang gym nang dumating si John. May iilang tao lang, may tunog ng bakal, may amoy ng pawis at disinfectant. Huminto siya sa may pinto. Parang gusto na niyang umatras. Isang babae ang lumapit. Simple lang ang suot. Naka-ponytail ang buhok. May hawak na clipboard. Diretso ang tindig. Matatag ang boses. Masiglang bati ng babae. Hello, ikaw ba si John? Tumango si John, nahihiya. Oo, ako po. Ngumiti ang babae. Hindi pilit, hindi rin malambing. I'm Faye, sabi niya. Ako ang magiging personal instructor mo. Napangiti si John, pilit din. Hello po? Tiningnan siya ni Faye mula ulo hanggang paa. Hindi mapanghusga. Parang nag-a-assess lang. Diretsong sabi ni Faye. Okay, before tayo mag-umpisa, klaruhin ko lang. Napahigpit ang hawak ni John sa strap ng bag. Ano man ang dahilan mo? Dagdag ni Faye. Walang madali dito, walang shortcut, at walang drama. Tumango si John. Opo. Naglakad sila papasok sa loob ng gym. Unang pinagawa ni Faye, simpleng warm-up. Mahinang utos ni Faye. Stretch muna tayo, dahan-dahan lang. Sumunod si John, hingalin agad. Pawis agad. Napansin niyo ni Faye. Kalma niyang sinabi. Okay lang yan, hindi ka namin minamadali dito. Lumipas ang ilang minuto. Pinagawa siya ni Faye ng basic movements. Squats, light cardio, konting weights. Hirap na hirap si John. Nanginginig ang tuhod. Namumula ang muka. Napahinto siya. Sorry, sandali lang. Hingal na hingal niyang sabi. Hindi nagalit si Faye. Hindi rin siya umirap. Sa halip, pumwesto siya sa harap ni John. Mahinang sabi niya, pero may diin. John, pakinggan mo ko. Ko, tumingin si John. Hindi ka mahina, sabi ni Faye. Hindi ka rin tamad. Saglit siyang huminto. Hindi ka lang sanay. Tumango si John. Huminga siya ng malalim. Nagpatuloy sila. Habang nag-ehersisyo, biglang nagsalita si Faye. Tanong lang, sabi niya habang naka-cross arms. Para kanino mo ito ginagawa? Napaisip si John. Sa una, hindi siya sumagot. Pagkatapos, bigla siyang napasigaw, galit sa sarili.
Pagsisihan ni Ana ang ginawa niya sa akin. Biglang itinaas ni Faye ang kamay. Stop! Tumigil si John. Tumigil ang lahat. Diretsong tiningnan ni Faye si John. Hindi galit. Pero seryoso? Mahinang sabi ni Faye. Hindi ganyan ang gagawin natin dito. Nagulat si John. Sir! Dagdag ni Faye. Malinaw ang boses. Kung ginagawa mo to para sa ibang tao, para sa approval nila, para sa validation nila. Saglit siyang huminto. Mauubos ka. Tahimik si John. Dapat ginagawa mo to para sa sarili mo, patuloy ni Faye. Para maging healthy ka. Para tumagal ka sa mundong to. Para makasama mo pa ang mga mahal mo. Napayuko si John. Mahina niyang sabi. Tama ka. Nagangat siya ng tingin. Ginagawa ko to para sa sarili ko, dagdag niya. Para mabuhay ako ng mas matagal, para sa pamilya ko. Ngumiti si Faye. Isang totoong ngiti. Good? Sabi niya. Now we're talking. Tumayo siya ng maayos. Okay, masigla. Niyang dagdag. Let's continue. Habang nagpapatuloy ang session, unti-unting nababawasan ang kaba ni John. Hindi madali, pero hindi rin siya pinapahiya. Bawat hingal, tinanggap. Bawat paghinto, inintindi. Pagkatapos ng session, halos nakaupo na lang si John sa sahig. Pagod na pagod. Lumapit si Faye. Iniabot ang tubig. Good job today, sabi niya. Napangiti si John, hingal pa rin. Salamat, kahit sobrang hirap. Tumawa si Faye. Hindi pa yan ang pinakamahirap. Tumayo siya. Pero good start. Habang palabas ng gym si John, may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi kilig, hindi saya agad, kundi pag-asa. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi na siya nahihiya sa sarili niya. Lumipas ang mga araw. Hindi na nag-absent si John sa gym. Hindi dahil madali na, kundi dahil ayaw na niyang umatras. Maaga pa lang, nandoon na siya. Pawisan agad, hingalin pa rin. Pero may pagbabago. Mas diretso na ang likod niya. Mas buo na ang hinga. Mas konti na ang reklamo. Isang umaga, nadatnan siya ni Faye na nakaupo sa sahig, hinihingal matapos ang warm-up. Napailing si Faye. Natatawang sabi niya. Bahagyang may pang-aasar. Sir John, warm-up pa lang yan ah. Napangiti si John, hingal pa rin. Ganito talaga ako, mabilis mapagod. Sumagot si Faye, diretso pero hindi malupit. Hindi ka mabilis mapagod, mabilis ka lang magbigay ng excuse. Nagulat si John. Pagkatapos ay natawa. Grabe ka naman, ngumiti si Faye. Truth hurts. Habang nagpapatuloy ang routine, napapansin ni John ang isang bagay. Hindi siya tinatrato ni Faye bilang kliyente lang. Hindi rin bilang problem. Tinatrato siya bilang tao. Kapag nadudulas siya, hindi pinapagalitan. Kapag napapagod, hindi minamaliit. Kapag nagrereklamo, binibiro. Isang hapon, matapos ang isang mahirap na set, bumagsak si John sa sahig. Hindi ko na kaya, daing niya. Tumayo si Faye sa harap niya. Nakakross, arms, nakatingin. Mahinang tanong ni Faye. Sigurado ka? Tumango si John. Oo, tumahimik si Faye ng 2 segundo. Pagkatapos ay biglang sinabi, seryoso ang tono. Okay, nagulat si John. Talaga? Tumango si Faye. Talaga. Tumayo siya at naglakad palayo. Nanlaki ang mata ni John. Ha? Yun na yun? Huminto si Faye. Lumingon. Ngumiti ng bahagya. Joke lang? Sabi niya. 2 more reps. Napamura si John. Grabe ka. Tumawa si Faye. Focus. At kahit pagod na pagod si John, ginawa niya. 2. At sa pagtatapos, napangiti siya. Hindi dahil madali, kundi dahil kinaya niya. Isang araw, may bagong ginawa si Faye. Hindi siya nagbigay ng workout. Sa halip, sinabi niya, house check tayo! Nanlaki ang mata ni John. Ha? Sa bahay ko? Tumango si Faye. Oo,
Workout lang yan kung sa gym ka disiplinado. Dapat pati sa bahay. Kinabukasan, nasa kusina na si Faye. Binuksan niya ang ref. Tahimik siyang tumingin. Pagkatapos ay tumingin kay John. Mahinang sabi ni Faye, "Sir, pwede ba akong maging honest?" Napakamot si John. Oo. Isa-isang inilabas ni Faye ang laman ng ref. Soft drinks, chips, burger patties, instant noodles. Inilapag niya sa mesa. Diretsong sabi ni Faye, "Sir, kung ganito kakain araw-araw, walang silbi lahat ng pinapagawa natin sa gym." Napayuko si John. Oo nga, sorry. Kinuha ni Faye ang trash bag at isa-isang itinapon ang mga pagkain. Habang ginagawa iyon, sinabi niya, "Hindi kita pinapahirapan. Tinuturuan lang kita magmahal ng sarili." Tahimik si John. Pagkatapos ay tumango. Oo, susundin ko. Bago umalis si Faye, nag-aya si John. Mahinang sabi niya, nahihiya. "Faye, kape muna bago ka umalis." Nag-isip si Faye ng saglit. Ngumiti siya. "Sige, pero black lang ha." Sa sala, habang nagkakape, nag-usap sila. Hindi tungkol sa katawan, hindi tungkol sa workout, kundi tungkol sa buhay. Si John ang unang nagbukas. Mahinang sabi niya, "Alam mo, akala ko dati wala na akong silbi." Tahimik na nakinig si Faye. "Akala ko hanggang ganito na lang ako." Tumango si Faye. Marami talagang ganyan ang iniisip, hanggang may isang taong maniwala. Nagkatinginan sila. Tahimik, hindi awkward, komportable. At sa sandaling iyon, hindi pa nila alam na ang pagkakaibigang iyon ay unti-unting nagiging mas mahalaga kaysa sa inaasahan nila. Isang gabi, matapos ang halos 2 linggong tuloy-tuloy na training, pagod na pagod si John. Masakit ang katawan, mabigat ang mga paa. Pero may kakaibang saya sa dibdib niya. Habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang mas madali na ang paghinga. Mas diretso na ang lakad. Napangiti siya sa sarili. Mahinang bulong ni John. May nangyayari na... Ngunit biglang nagbago ang lahat. Sa kabilang kalsada, nakita niya si Anna. Kasama ang ilang kaibigan. Maayos ang bihis, masaya, tumatawa. Huminto ang mga paa ni John. Hindi niya sinasadyang marinig ang usapan. Isang babae ang nagsalita, malakas ang boses. "Hoy, di ba siya yung nasa coffee shop dati?" Tumawa ang isa pa. "Yung nag-viral na hindi makatayo?" Sabay-sabay silang nagtawanan. Napahigpit ang hawak ni John sa strap ng bag. Hindi na siya lumingon. Hindi na siya tumigil. Nagmadali siyang maglakad palayo. Sa likod niya, narinig pa niya ang boses ni Ana. Hindi tumatawa, pero hindi rin nagtanggol. Tahimik lang. At para kay John, iyon ang mas masakit. Pagdating niya sa bahay, hindi siya dumiretso sa kwarto. Dumaan siya sa kusina. Binuksan ang ref, tumingin. Saglit. Pagkatapos, isa-isang kinuha ang soft drinks, ang chips, ang mga pagkain na matagal na niyang iniwasan. Umupo siya sa sofa, tahimik, kumakain, umiinom. Habang unti-unting bumabalik ang bigat, hindi lang sa tiyan, kundi sa puso. Mahinang bulong ni John sa sarili. Wala rin palang silbi. Kinabukasan, maaga si Faye sa gym. Nakaayos na ang gamit. Nakaredy na ang routine, pero lumipas ang oras. Wala si John. Nag-check siya ng cellphone, walang message, walang tawag. Maingat na tinext ni Faye. Text ni Faye. "John, nasaan ka na?" Walang sagot. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Umiling si Faye. Mahinang sabi niya sa sarili. Baka busy lang. Ngunit kinabukasan, wala pa rin. At sa sumunod na araw, tahimik pa rin. Doon na nag-alala si Faye. Isang hapon, nagdesisyon siyang puntahan si John sa bahay. Pagdating niya, pinindot niya ang doorbell. 1 beses, 2 beses. Hanggang sa bumukas ang pinto. Si John. Magulo ang buhok. Lumalabas ang pawis. May hawak na soft drink. Napakunot ang noo ni Faye. Diretsong tanong niya.
Anong nangyayari sa'yo? Hindi sumagot si John. Umupo siya sa sofa. Kinuha ang burger. Kumagat. Napatingin si Faye sa paligid. Kalat. Mga supot. Mga bote. Lumapit siya. Mariing sabi ni Faye, halatang pigil ang galit. John, anong ginagawa mo? Sumandal si John. Mahinang sagot niya. Puno ng pagod. Wala na ring saysay. Nanlaki ang mata ni Faye. Anong wala? Tanong niya. Sumagot si John, hindi tumitingin. Nakita ko si Ana, pinagtawanan pa rin nila ako. Napahigpit ang kamao ni Faye. Hanggang na ngayon ba? Sabi niya. Nanginginig ang boses. Si Ana pa rin ang sentro ng buhay mo? Tahimik si John. Tumayo si Faye. Lumapit sa kanya. Diretsong sabi niya, masakit pero malinaw. Akala ko ba ginagawa mo ito para sa sarili mo? Sumagot si John, halos pabulong. Sinusubukan ko, pero hindi ko kaya. Mas lalo pang uminit ang boses ni Faye. Kung ganun, sabi niya, itigil na natin to. Nanlaki ang mata ni John. Kung patuloy mong gagawing dahilan ng isang taong hindi ka pinili, dagdag ni Faye, hindi kita matutulungan. Tumayo si Faye. Bago lumabas, binalingan niya si John. Mariing sabi niya, puno ng galit at sakit. Sige, kung ganyan ang gusto mo, mabulok ka dito kasama ng lungkot mo. Huminto siya sa pinto. At huwag ka nang bumalik sa gym. Isang malakas na kalabog ng pinto. Naiwan si John mag-isa. Tahimik, walang galaw. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, mas masakit pa sa unang pagkadapa ang naramdaman niya. Tahimik ang bahay ni John. Walang tunog ng TV, walang music, walang kausap. Tanging ang mahinang ugong ng electric fan at ang bigat ng sariling paghinga niya ang maririnig. Nakatulala siya sa kisame, nakahiga sa sofa. Hawak ang isang bote ng soft drink, pero hindi niya iniinom. Paulit-ulit sa isip niya ang mga huling salita ni Faye. Mahinang bulong ni John sa sarili. Hanggang ngayon ba, si Ana pa rin? Pumikit siya. At doon niya napagtanto, hindi na si Ana ang masakit, kundi ang sarili niya. Tumayo siya, naglakad papunta sa salamin. Tinitigan niya ang refleksyon niya. Hindi na siya kasing bigat ng dati. Hindi na siya kasing hirap huminga. Pero ang tingin sa sarili, parang bumalik sa umpisa. Mahinang sabi ni John, paos ang boses. Hanggang kailan mo hahayaang kontrolin ka ng nakaraan? Umupo siya sa sahig. Walang iyak. Walang sigaw. Pagod na lang. Lumipas ang gabi. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi dahil motivated siya, kundi dahil hindi na siya mapakali. Naglinis siya ng bahay. Isa-isang pinulot ang mga kalat. Tinapon ang mga supot. Inubos ang laman ng ref. Lahat ng hindi dapat naroon. Habang hawak niya ang trash bag, napahinto siya. Nakita niya ang isang papel. Lumang meal plan. Sulatan ni Faye. May maliit na note sa gilid. Hindi ito punishment. Self-respect ito. Napaupo si John sa sahig. Mahinang tawa ang lumabas sa bibig niya. Hindi masaya, pero malinaw. Oo nga. Lumipas ang ilang araw. Hindi pa rin siya bumabalik sa gym. Pero naglalakad siya tuwing umaga. Nag-e-ehersisyo mag-isa. Kahit mahirap. Kahit walang nanonood. Isang umaga, habang nagpapahinga siya sa park, napansin niyang mas malinaw ang isip niya. Mas kalmado. Mas tahimik. Doon niya naisip, hindi niya kailangang bumalik kay Faye para patunayan ang sarili niya. Kailangan niyang bumalik para humingi ng tawad. Isang hapon, naglakas loob si John. Nagpunta siya sa gym. May dala siyang maliit na bouquet ng bulaklak. Hindi enggrande. Hindi romantic. Simpleng paumanhin. Pagpasok niya, naroon si Faye. Abala sa pagtuturo ng ibang kliyente. Napahinto si John sa may pinto. Gusto niyang umatras. Pero nanatili siya. Matapos ang session, lumapit siya. Mahinang sabi ni John, maingat ang tono. Faye! Hindi agad lumingon si Faye.
Diretsong sagot niya, malamig ang boses. Anong ginagawa mo dito? Lumunok si John. Alam kong sinabi mong wag na akong bumalik, sabi niya. Hindi ako nandito para mag-training. Napatingin si Faye. Diretso ang tingin. Matigas. Kung hindi training, ano? Tanong niya. Huminga si John ng malalim. Humihingi ako ng tawad, sabi niya. Malinaw. Hindi dahil iniwan mo ako, kundi dahil binaliwala ko ang lahat ng itinuro mo. Tahimik si Faye. Hindi siya agad nagsalita. Nagpatuloy si John. Hindi ko na inaayos ang sarili ko para sa iba. Dagdag niya. Ginagawa ko na to para sa sarili ko. Tumango si Faye, bahagya. Ngunit hindi pa rin siya ngumiti. Hindi sapat ang sorry, sagot ni Faye. Mas madali ang magsalita kaysa magbago. Tumango si John. Alam ko, tahimik silang dalawa. Pagkatapos ay sinabi ni Faye, diretso at malinaw. Kung babalik ka hindi dahil sa akin. Babalik ka dahil handa ka ng panindigan? Tumango si John. Oo. Lumakad si Faye palayo. Bago tuluyang umalis, lumingon siya. Mahinang sabi niya, walang emosyon. Bukas ng umaga, 6 a.m. Nanlaki ang mata ni John. Hindi ko sinasabing pinatawad na kita. Dagdag ni Faye. Binibigyan lang kita ng isang chance. Umalis siya. Naiwan si John nakatayo. Mahigpit ang hawak sa bulaklak. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, hindi dahil may umaasa sa kanya, kundi dahil pinili niya ang sarili niya, handa na siyang lumaban ulit. Maagang dumating si John sa gym noong araw na iyon. Mas maaga kaysa sa dati. Tahimik pa ang paligid. Mahina lang ang ugong ng aircon at ang tunog ng mga bakal na magkadikit sa malayo. Bitbit niya ang bag niya, nakasuot ng simpleng shirt, pawis na agad ang noo kahit hindi pa nagsisimula. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Faye. Naka-ponytail ang buhok, suot ang pamilyar na training outfit, may hawak na clipboard. Pagkakita niya kay John, bahagya siyang ngumiti. Hindi malaki, hindi rin pilit. Isang nangiting parang nagsasabing, nandito na naman tayo. Si Faye ang unang nagsalita, kalmado ang boses. Good morning, John. Ang aga mo ngayon, ah. Tumango si John, bahagyang umiwas ng tingin. Oo, gusto ko lang talagang tapusin agad ang routine ngayon. Lumapit si Faye at tiningnan ang orasan sa pader. Okay, same program pa rin, pero mas dadagdagan natin ngayon. Huminga ng malalim si John. Kaya ko? Ngumiti si Faye, may konting biro sa tono. Hindi ko tinanong kung kaya mo. Alam kong kaya mo. Nag-umpisa ang workout. Tahimik sila sa una. Walang biruan, walang asaran. Tanging hinga ni John at ang boses ni Faye na nagbibigay ng instruction. Isa pa. Okay, pahinga. Tama ang posture mo. Napansin ni Faye na mas seryoso si John ngayon. Mas focused. Mas kontrolado ang galaw. Pagkatapos ng isang set, naupo si John sa bench. Pinunasan ang pawis sa mukha. Si Faye ay nakatayo sa harap niya, naka-cross arms. John, sabi ni Faye, medyo seryoso. May napansin ako sa'yo nitong mga nakaraang araw. Tumingala si John. Ano yon? Mas tahimik ka. Mas alert ka. Parang mas determinado. Bahagyang nangumiti si John. Kailangan eh. Napakunot noo si Faye. Kailangan para saan? Saglit na tumahimik si John. Pagkatapos, mahinahon niyang sagot. Para hindi na ako bumalik sa dati. Hindi na nagtanong si Faye. Tumango na lang siya. Tinapik niya ang balikat ni John. Good, tuloy natin. Natapos ang workout nang walang ibang usapan. Pero may kung anong mabigat sa hangin. Paglabas nila ng gym, medyo hapon na. May kaunting liwanag pa sa langit. Habang naglalakad sila palabas, si Faye ang nagsalita ulit, mas magaan ang tono. Libre ka ba mamaya? Napalingon si John.
Bakit? Ngumiti si Faye. Dinner, sagot ko. Nagulat si John. Ha? Bakit? Tumawa si Faye. Reward. Hindi lahat ng araw puro bawal. Kailangan din minsan, pahinga. Sandaling nag-isip si John, saka tumango. Sige. Lumipat ang eksena sa isang simpleng restaurant. Hindi sosyal, hindi rin fast food. Tahimik, malinis, at presko ang hangin. Naupo sila sa isang sulok. May kandilang maliit sa mesa. Habang nag-o-order si Faye, napansin ni John na mas marami ang pinili nito kaysa sa inaasahan niya. Pag-alis ng waiter, pumikit si John sandali. Faye, ano to? Natawa si Faye. Relax ka lang, hindi kita sinusubukan. Huminga si John. Akala ko diet pa rin. Tumango si Faye. Oo, pero reward din to. Pinaghirapan mo yan. Tahimik silang kumain sa unang ilang minuto. Hanggang sa si Faye ang unang nagsalita, mas seryoso na ngayon ang tono. John, may sasabihin sana ako. Napahinto si John sa pagkain. Okay? Huminga ng malalim si Faye. Matagal ko na sana tong sasabihin, pero hindi ko alam kung kailan. Tumingin si John sa kanya. Tahimik, nakikinig. May opportunity akong nakuha, sabi ni Faye. Trabaho, sa abroad. Nanlamig ang kamay ni John, pero hindi siya nagsalita. Nagpatuloy si Faye. Hindi pa final. May proseso pa. Hindi pa rin sigurado. Dahan-dahang ibinaba ni John ang kubyertos. Gaano kalayo? Dubai? Sagot ni Faye. Mas okay ang offer. Mas makakatulong sa pamilya ko. Tumango si John, pilit ang nangiti. Okay yan. Napansin ni Faye ang pilit sa boses niya. Hindi ka ba magagalit? Umiling si John. Hindi. Alam ko namang kailangan mo. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Pagkatapos, si John ang nagsalita. Mababa ang boses. Gaano ka katagal doon? 2 years, sagot ni Faye. Siguro? Natahimik ulit si John. Mas mahaba ngayon. Napansin ni Faye ang pagbabago sa kanya. John, okay ka lang ba? Ngumiti si John, pero halatang may bigat. Okay lang. Medyo nagulat lang. Tumango si Faye. Hindi ko pa naman naalis agad. Gusto ko lang na, alam mo, nagkatinginan sila. May mga salitang gustong lumabas, pero parehong pinili na manahimik. Sa gabing iyon, sabay silang umuwi. Magkatabi. Ngunit parehong may iniisip. At sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman ang takot. Takot na baka ang pagiging magkasama nila ay may hangganan pala. Tahimik ang gym kinabukasan. Mas tahimik kaysa dati. Walang maingay na tawa. Walang biruan sa pagitan ng set. May espasyong puno ng mga salitang hindi pa binibigkas. Maaga ulit dumating si John. Nakaayos ang gamit. Mas maingat sa bawat galaw, parang ayaw magkamali kahit sa paghinga. Pagdating ni Faye, agad niya itong napansin. Hindi niya sinabi. Pero ramdam niya. Si Faye ang unang nagsalita, mahinahon ang boses. Good morning, John? Sumagot si John, bahagyang ngiti lang. Good morning! Nag-umpisa sila sa warm-up, tahimik, parehong alam na may bumibigat sa pagitan nila. Habang nagtuturo si Faye ng routine, mas madalas niyang pinagmamasdan si John. Mas focused ito, mas seryoso. Sa gitna ng workout, biglang nagsalita si John, hingal pero malinaw ang boses. Faye! Napatingin si Faye. Oo? Huminto si John, hawak ang tuwalya. Sigurado ka na ba? Hindi na kailangan ni Faye magtanong kung ano ang tinutukoy niya. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Hindi pa. May mga requirements pa. May interviews. May approval. Tumango si John. Okay, tahimik ulit. Makalipas ang ilang minuto, si Faye naman ang nagsalita, medyo mas mababa ang boses. John, ayokong isipin mo na tinatakasan kita. Napatingin si John sa kanya. Hindi ko iniisip yon.
Ngumiti si Faye, pero halatang nag-iingat. Pero ramdam ko, dahan-dahang sagot ni John. Hindi kita pipigilan. Kung para sa'yo yan, suportado kita. Natahimik si Faye. Mas tumagal ang tingin niya kay John. Salamat, sabi niya. Pero mahirap pa rin, tumango si John. Alam ko. Natapos ang workout na mas mabagal kaysa dati. Walang nagmamadali umalis. Pagkatapos magligpit, naglakad sila palabas ng gym. Magkatabi, tahimik. Sa parking area, biglang huminto si Faye. John, tawag niya. Huminto rin si John at humarap. Oo? Nagkibit balikat si Faye, parang nag-iipon ng lakas ng loob. Kung sakaling matuloy, mag-uusap pa rin naman tayo. Di ba? Ngumiti si John. Siyempre, saglit na katahimikan. Pagkatapos, pabirong dagdag ni John. Hindi ka makakataka sa chat ko. Bahagyang natawa si Faye. Promise? Lumipas ang mga araw. Nagpatuloy ang routine. Parehong masipag, parehong mas tahimik, mas madalas magtagal ang mga tingin. Mas madalas ang mga nangiting bitin. Isang gabi, matapos ang late workout, naupo sila sa bench sa labas ng gym. May malamig na hangin. May mga ilaw sa kalsada. Si Faye ang unang nagsalita. John, natatakot ako. Napalingon si John. Sa ano? Sa pagbabago, sagot ni Faye. Sa mga iiwan. Sa mga mawawala. Tahimik na nakinig si John. Pagkatapos ay dahan-dahang sinabi. Natuto na akong harapin ang takot. Pero hindi ibig sabihin, hindi na siya masakit. Nagkatinginan sila. Mas matagal ngayon. Mas malinaw ang damdamin. Hindi pa rin sila umamin, pero pareho na nilang alam. Pag-uwi ni John ng gabing iyon, matagal siyang nakaupo sa kama. Nakatitig sa sahig. Iniisip niya ang mga araw na dumating si Faye sa buhay niya. Kung paano siya tinuruan hindi lang magbuhat ng bakal, kundi buhatin ang sarili niya. Sa kabilang banda, si Faye ay nakahiga rin sa kama. Nakatitig sa kisame. Hawak ang cellphone. Gusto niyang mag-message, pero hindi niya alam kung ano ang isusulat. Dumating ang araw ng final interview ni Faye para sa abroad. Hindi niya sinabi kay John. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siyang makita ang reaksyon nito. Kinagabihan, pagkatapos ng workout, hinabol siya ni John sa labas. Faye! Tawag niya. Huminto si Faye, bahagyang gulat. May hawak si John na maliit na bote ng tubig. Iniabot niya ito. Baka kailangan mo, tinanggap ni Faye. Salamat. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, biglang nagsalita si John, mababa ang boses. Ano man ang mangyari? Salamat. Napatingin si Faye sa kanya. Para saan? Sa paniniwala sa akin, sagot ni John. Lalo na nung wala na akong paniniwala sa sarili. Ko! Nanlambot ang dibdib ni Faye. Hindi mo kailangang magpasalamat. Deserve mo yon. Nagkatinginan sila ulit. Mas matagal. Mas mabigat. Sa sandaling iyon, pareho nilang naisip, baka ito na ang huling mga araw na ganito sila kalapit. At kahit walang salitang paalam, unti-unti na nilang nararamdaman na may paparating na paghihiwalay. Tahimik ang umaga sa gym noong araw na iyon. May kakaibang pakiramdam si John pagpasok pa lang niya. Parang may kulang. Parang may hinihintay, pero hindi niya alam kung ano. Dumating siya sa oras. Maaga pa nga. Ngunit si Faye, wala pa. Lumipas ang 10 minuto. 15. 30 minuto. Hindi ito normal. Kinuha ni John ang cellphone niya. Tumingin sa screen. Walang message, walang tawag. Nag-type siya. Okay ka lang ba? Pause. Delete. Nag-type ulit. Papasok ka ba ngayon? Pause ulit. Delete. Huminga siya ng malalim. Ibinalik ang phone sa bulsa. Mamaya na lang! Bulong niya sa sarili. Natapos ang araw na iyon na hindi niya nakita si Faye. Kinabukasan, ganoon din. Wala pa rin. Hindi na nakatiis si John.
Tinawagan niya si Faye. Isang ring, 2, 3, hanggang sa may sumagot. Hello? Mahina ang boses ni Faye sa kabilang linya. Napahinga si John. Faye? Nasaan ka? Hindi ka pumasok ng kahapon. Sandaling katahimikan bago sumagot si Faye. John, pwede ba tayong magkita mamaya? Kinabahan si John. Oo, saan? Sa park. Yung dati nating nilalakaran. Pause. Please. Hindi na nagtanong si John. Sige, andun ako. Pagdating ng hapon, nakaupo na si John sa bench sa park. Tahimik ang paligid. May mga nagjajag sa malayo. May mga batang naglalaro. Ilang minuto pa, dumating si Faye. Nakasuot siya ng simpleng damit. Walang makeup. Pero halata ang pagod sa mata. Tumayo si John agad. Faye! Hindi pa siya tapos magsalita nang magsalita si Faye. Approved na! Mahinang sabi ni Faye. Parang may bumagsak sa dibdib ni John. Approved? Visa, sagot ni Faye. Flight ko, this weekend. Nanigas si John. Saglit siyang hindi nakapagsalita. Ah? Lang ang naisagot niya. Okay. Umupo ulit si John. Si Faye ay naupo sa tabi niya. Tahimik sila pareho. Pagkatapos ng ilang segundo, si John ang unang nagsalita. Congrats! Pilit ang nangiti niya. Pero totoo ang intensyon. Salamat, sagot ni Faye. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Tumango si John. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag. Lumingon si Faye sa kanya. Pero gusto ko. Huminga siya ng malalim. Hindi ako biglang nawala dahil ayokong kausapin ka. Pinatawag ako ng agency. Biglaan lahat. Tahimik na nakinig si John. Natakot akong sabihin agad. Dagdag ni Faye. Baka mahirapan ka. Napangiti si John ng bahagya. Hindi ka nagkamali. Nagkatinginan sila. Hindi na kailangang sabihin pa. Lumipas ang mga araw. Mas naging tahimik ang mga usapan nila. Mas naging maingat. Dumating ang araw ng flight. Nasa airport sila. Magkatabi. Parehong may bitbit na hindi sinasabi. Salamat sa paghatid, sabi ni Faye. Pilit na magaan ang boses. Hindi ko yung pwedeng palampasin, sagot ni John. Naglakad sila papunta sa boarding gate. Mas mabagal kaysa sa ibang tao. Pagdating doon, huminto sila. Tahimik. Mahaba. Si Faye ang unang nagsalita. John? Oo? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin pagbalik ko. Hindi ko rin alam kung pareho pa tayo ng landas. Tumango si John. Hindi rin ako sigurado. Nagkibit balikat siya. Pero sigurado ako sa isang bagay. Ano? Tanong ni Faye. Tumingin si John diretso sa mata niya. Na may utang ako sa'yo. Utang na loob. Utang na buhay. Nangilid ang luha ni Faye. Huwag mo nang isipin yon. Ngumiti si John. Hindi ko makakalimutan. Nagyakap sila. Mahigpit. Matagal. Hindi yung yakap ng magkasintahan. Hindi rin yakap ng magkaibigan lang. Isang yakap ng dalawang taong may hindi nasabing damdamin. Pagbitaw nila, ngumiti si Faye kahit nanginginig ang labi. Mag-iingat ka, ha? Tumango si John. Ikaw din. Lumakad si Faye papasok sa boarding gate. Hindi lumingon. Si John ay nanatiling nakatayo. Nakatitig sa direksyon kung saan siya nawala. Tahimik ang airport. Maingay ang dibdib niya. At sa sandaling iyon, alam ni John, hindi pa ito ang wakas, pero hindi rin ito simula. Isang paghihintay. Lumipas ang 2 taon. Hindi isang linggo. Hindi isang buwan. 2 buong taon na puno ng tahimik na laban. Sa unang mga buwan matapos ang gabing iyon sa restaurant, halos pareho lang ang buhay ni John. Trabaho, gym, bahay, paulit-ulit. Pero may nagbago. Hindi na siya nag-ehersisyo para may mapatunayan. Hindi na para may pagsisihan ng isang babae. Hindi na para sa kahit sino. Ginagawa na niya ito para sa sarili niya. Unti-unti, naging parte ng pagkatao niya ang disiplina,
Hindi na pilit, hindi na mabigat, kagaya ng paghinga. Sa loob ng mga buwan, tuluyang nagbago ang katawan ni John. Ang dating matabang katawan na hirap gumalaw, napalitan ng balikat na buo, braso na puno ng muscle, dibdib na tuwid, tiyan na malinaw ang hugis. Hindi lang basta fit, pang-model ang pangangatawan. Pero mas kapansin-pansin ang pagbabago sa tindig niya. Sa paraan ng paglalakad. Sa tingin. Hindi na siya yung lalaking yumuyuko kapag may tumitingin. Hindi na siya yung lalaking laging nauuna ang hiya. May kumpiyansa na siyang tahimik, hindi maingay, hindi mayabang. At napansin iyon ng mundo. Sa gym, hindi na siya tinatawag para tulungan lang. Tinatanong na siya kung trainer ba siya. Sa mga kafe, may mga babaeng lumilingon. May ngumingiti. May kusang lumalapit. Hi, solo ka lang ba? Pwede bang makishare ng table? Anong workout mo? Ngunit palagi niyang sinasagot ng maayos. Magalang, may distansya. Hindi dahil suplado siya, kundi dahil wala na siyang hinahanap. May mga gabi na inaaya siya lumabas. May mga babaeng mas bata, mas sosyal, mas diretso. Ngunit tuwing mag-isa na siya sa bahay, doon niya nararamdaman ang katahimikan. Hindi kalungkutan, kakulangan. Isang gabi, matapos ang workout, umupo siya sa harap ng salamin sa locker room. Pinagmasdan niya ang sarili niya. Kung ganito siya dati, siguro hindi na siya pagtatawanan sa coffee shop. Siguro hindi siya matatakot pumasok. Siguro hindi siya matutumba sa harap ng lahat. Napangiti siya, mahina. Hindi na mahalaga, bulong niya sa sarili. Pero kahit anong pilit niyang sabihin na okay na siya, may isang pangalan pa ring hindi nawawala sa isip niya. Hindi niya binabanggit. Hindi niya tinatype. Hindi niya hinahanap. Pero nandoon pa rin. Isang araw, may dumating na business opportunity. Isang kaibigan ng pamilya ang nag-alok na pumasok si John sa fitness industry. Hindi bilang trainer, kundi bilang partner sa future plans. Tahimik lang siyang nakinig, hindi pa siya sumasagot. Sa isip niya, kung gagawin ko to, hindi lang para sa sarili ko, may isa pa siyang gustong makasama. Kahit wala pa sa tabi niya. Isang gabi, naglalakad si John mag-isa sa isang park. Pareho sa park na pinupuntahan nila noon. Umupo siya sa bench. Tahimik ang paligid. At sa unang pagkakataon matapos ang 2 taon, inamin niya sa sarili niya. Hindi pa pala tapos. Hindi ang sakit. Hindi ang kwento. Hindi dahil may kulang siya ngayon, kundi dahil may taong naging bahagi ng pagbabago niya. At kahit marami na ang humahanga sa kanya, kahit marami na ang gustong pumasok sa buhay niya, iisa lang ang gusto niyang makita. Hindi para balikan ang nakaraan, kundi para itanong, may puwang pa ba ang hinaharap? At doon nagtatapos ang 11 bahagi ng kwento. Hindi sa lungkot, hindi sa saya, kundi sa isang lalaking buo na ang sarili, handa na kung sakaling may babalik. Lumipas ang mga buwan. Hindi na binibilang ni John ang araw, hindi na rin niya hinihintay ang kung anong mensahe. Isang hapon, naglalakad siya mag-isa sa park. Parehong park na minsan niyang tinambayan noong magulo pa ang buhay niya. Tahimik ang paligid. May mga batang naglalaro. May mga taong nagjojog. Habang naglalakad siya, bigla siyang napahinto. May babaeng nakatayo sa dikalayuan. Payak ang suot, mahabang buhok na hinahawi ng hangin. May pamilyar sa tindig, sa galaw. Napakunot noo si John. Hindi siya sigurado. Ayaw niyang magkamali. Isang hakbang pa, 2. Mahina niyang tinawag ang pangalan. Faye? Biglang napalingon ang babae. Nanlaki ang mga mata nito. Saglit siyang napatigil, parang hindi makapaniwala. John? Nagkatinginan sila. Parang bumalik ang oras. Pero pareho na silang iba. Mahinang sabi ni John, may halong gulat. Nakauwi ka na pala. Kailan pa?
Hindi agad nakasagot si Faye. Tinitigan niya si John mula ulo hanggang paa. Ang tindig, ang balikat, ang katawan. Hindi na ito ang John na iniwan niya noon. Mahina niyang nasabi, halos pabulong. John, ikaw na ba yan? Bahagyang napangiti si John. Oo. May mga salitang gustong lumabas. Marami. Ngunit bago pa sila makapagsalita muli, may biglang dumating sa tabi ni John. Isang babae. Isang babaeng pamilyar. Isang babaeng minsang naging dahilan ng lahat. Umakbay ito sa braso ni John, parang natural, parang may karapatan. John, sabi ng babae, malamig ang boses. Let's go. Hinihintay na tayo ni Papa sa restaurant. Si Ana, parang may bumagsak sa dibdib ni Faye. Hindi siya nagsalita, hindi rin si John. Nagkatinginan sila, sandali lang, bago pareho silang umiwas ng tingin. Tumango si John. Sige! At tuluyan silang naghiwalay ng direksyon. Tahimik ang biyahe papunta sa restaurant. Si Ana ay abala sa cellphone. Si John ay nakatingin sa kalsada. Ngunit sa isip niya, iisa lang ang mukha. Si Faye. Ang gulat sa mata nito. Ang tanong na hindi naitanong. Pagdating sa restaurant, naroon na ang pamilya ni Ana. Magarbo, maayos, mayayaman. Kumain sila. Sa una, hindi mapigilan ni John ang sarili. Kumuha siya ng pagkain. Isa pa. Isa pa. Parang may pinupunan. Biglang nagsalita si Ana, may iritasyon sa tono. John, ano bang ginagawa mo? Napatingin ang lahat sa kanila. Bawasan mo ang pagkain mo, dagdag ni Ana. Gusto mo bang tumaba ulit? Nakakahiya. Parang may sumampal kay John. Hindi dahil sa lakas ng boses, kundi dahil sa bigat ng salita. Tahimik ang mesa. Hindi nakatingin si John kahit kanino. Pagkatapos ng dinner, sa labas ng restaurant, doon siya huminto. Tumingin siya kay Ana. Tahimik, pero seryoso. Sabihin mo nga sa akin, tanong ni John, mababa ang boses. Talaga bang nagustuhan mo lang ako dahil nagbago na ang katawan ko? Napabuntong hininga si Ana. Parang naiinis. John? Sagot niya, diretso. Maging totoo ka nga. Walang magkakagusto sa'yo noon. Mataba ka. Walang kumpiyansa. Hindi ka pansinin! Parang may unti-unting gumuho sa loob ni John. Pero sa halip na galit, may kaliwanagan. Tahimik siyang tumango. Salamat! Sabi niya. Nagulat si Ana. Sa ano? Sa pagiging totoo, sagot ni John. Dahil ngayon alam ko na. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay ni Ana sa braso niya. At alam ko na rin, dagdag niya, kung sino ang minahal lang ako noong may hitsura na ako at kung sino ang naniwala sa akin kahit wala pa. Tumalikod si John. Iniwan niya si Ana sa harap ng restaurant. Hindi galit, hindi drama, kundi isang lalaking malinaw na sa sarili niya. At sa isip niya, iisa lang ang gusto niyang balikan. Lumipas ang mga linggo. Hindi isang gabi, hindi isang umaga. Mga linggong puno ng katahimikan at pag-iisip. Matapos iwan ni John si Ana sa harap ng restaurant, hindi siya agad bumalik sa dati. Hindi siya naghanap ng kapalit. Hindi rin siya naghabol. Umuwi siya, nagkulong. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pinayagan niyang maramdaman ang lahat. May mga gabing hindi siya makatulog. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama. Nakatitig sa sahig. Sa isip niya, paulit-ulit ang tanong. Kung hindi ako nagbago, kung hindi ako pumayat, may pipili kaya sa akin? Naalala niya ang sinabi ni Ana. Diretso. Masakit. Walang magkakagusto sa'yo noon. Hindi na siya nagalit. Hindi na rin siya umiyak. Sa halip, natahimik siya. Doon niya unang naintindihan. Hindi lang pala katawan ang binago niya. Binago rin niya ang dahilan kung bakit siya nagbago. Sa mga sumunod na araw, mas naging tahimik ang buhay ni John. Mas maaga siyang gumigising,
Mas mahabang oras sa pag-ehersisyo. Mas maingat sa pagkain. Hindi para patunayan ang sarili sa kahit sino, kundi para manatiling totoo sa sarili niya. May mga babaeng patuloy na lumalapit, may nagte-text, may nagyayaya, ngunit palagi niyang tinatanggihan, maayos, magalang, walang pangako. Hindi dahil wala siyang kayang piliin, kundi dahil malinaw na sa kanya kung sino ang ayaw na niyang lokohin. Ang sarili niya. Isang hapon, naglakad siya sa park. Parehong park na minsan niyang pinuntahan noong magulo pa ang lahat. Umupo siya sa bench, tahimik ang paligid. May mga nagjo-jog, may mga batang tumatawa. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi niya hinahanap si Faye. Hindi niya rin iniwasan ang alaala nito. Tinanggap niya lang na may mga taong darating sa buhay para baguhin ka, hindi para manatili. At kung babalik man sila, dapat buo ka na. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng balita sa cellphone, may nakita siyang article. Hindi niya agad pinansin. Hanggang sa may isang linya na humatak ng pansin niya. Isang bagong bukas na healthy restaurant sa lungsod, itinayo ng isang dating OFW. Hindi nabanggit ang pangalan, walang larawan, ngunit may kung anong pamilyar sa kwento. Napahinga siya ng malalim, hindi niya binuksan ang link, hindi pa. Sa sandaling iyon, alam ni John, hindi pa siya handa. Hindi para humarap, hindi para magtanong, hindi para umasa. Kailangan pa niyang patunayan hindi sa iba, kundi sa sarili. Na ang lalaking magiging kaharap ni Faye, kung sakaling magtagpo ulit ang landas nila, ay hindi na yung dating John. Kundi isang lalaking marunong maghintay, marunong magpahinga, at marunong pumili. At doon nagtatapos ang 13 bahagi ng kwento. Hindi sa pagkikita, hindi sa pag-amin, kundi sa paghahanda. Lumipas ang ilang buwan. Hindi na binibilang ni John ang mga araw. May sariling ritmo na ang buhay niya. Trabaho sa umaga, workout sa hapon, tahimik na gabi. May mga pagkakataong napapadaan siya sa lugar na dati niyang iniiwasan. Hindi para maghanap, kundi dahil handa na siyang makakita. Isang hapon, nagpasya siyang maglakad muli sa park. Hindi dahil may inaasahan, kundi dahil gusto niyang huminga. Habang naglalakad siya, napansin niya ang isang maliit na poster na nakadikit sa community board. Grand opening plant-based. Healthy. Local. Plant and power. Napahinto si John. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong humila sa pansin niya. Isang linggo ang lumipas. Hindi niya agad pinuntahan ang lugar. Hinayaan muna niyang lumamig ang isip. Hinayaan muna niyang maging payapa ang dibdib. Hanggang isang umaga, matapos ang workout, napadpad siya sa parehong street. Tahimik. May mga halamang nakasabit sa labas ng isang maliit na restaurant. May mainit na ilaw sa loob. Plant and Power, ang nakasulat sa signage. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng sariwang pagkain. May ilang customers. May staff na abala. Sa counter, may babaeng nagbibigay ng instructions. Maayos ang tindig. Kalmado ang boses. May kumpiyansa. Pero hindi mayabang. Hindi agad nakita ni John ang mukha. Hanggang sa lumingon ang babae. Nagtagpo ang mga mata nila. Hindi sila nagsalita. Isang segundo. 2. Parang pareho silang nagtanong sa sarili kung tama ba ang nakikita. Si Faye ang unang nagsalita. Mahina, pero malinaw. John? Tumango si John. Oo. Lumapit si Faye ng dahan-dahan. Hindi nagmamadali. Hindi rin umatras. Welcome, sabi niya. Professional ang tono. First time mo dito? Bahagyang ngumiti si John. Oo. Hindi ko alam na sa'yo pala to. Tumango si Faye. Maliit lang. Matagal ko ring pinaghirapan. May katahimikan. Pagkatapos ay si John ang nagsalita. Maingat ang boses. Congrats!
Mukhang maayos. Ngumiti si Faye, hindi malaki, pero may pagmamalaki. Salamat. Hindi naging madali. Tumango si John. Ramdam! May staff na lumapit at nagsalita kay Faye. Ma'am, ready na po yung order sa table 3. Tumango si Faye. Salamat! Pagkatapos ay bumaling kay John. Upo ka muna. On the house. Nagulat si John. Sigurado ka? Oo, sagot ni Faye. Bisita ka. Umupo si John sa isang sulok na mesa. Habang hinihintay ang pagkain, pinagmamasdan niya ang paligid. Simple, maaliwalas. May detalye. Hindi ito flashy. Pero totoo. Pagdating ng pagkain, bumalik si Faye sa mesa. Kamusta ka? Tanong niya. Diretsahan pero mahinahon. Huminga si John bago sumagot. Mabuti. Mas malinaw na ngayon. Tumango si Faye. Masaya akong marinig yan. Tahimik sila sandali. Pagkatapos ay si Faye ang nagsalita. Hindi kita in-expect. Pero, okay lang. Ngumiti si John. Hindi rin kita hinanap. Pero, hindi rin ako umiwas. Nagkatinginan sila. Walang pangako. Walang label. Pero may respeto. May puwang. Bago umalis si John, tumayo siya at humarap kay Faye. Babalik ako, sabi niya. Hindi bilang bisita, kundi bilang kaibigan. Ngumiti si Faye. Okay, dahan-dahan. Tumango si John. Dahan-dahan. Lumabas siya ng restaurant na mas magaan ang dibdib. Hindi dahil bumalik ang nakaraan, kundi dahil may hinaharap na pwedeng buuin. Lumipas ang mga linggo. Hindi naging madalas ang pagkikita ni na John at Faye, pero hindi rin bihira. Minsan, dumadaan si John sa restaurant para kumain. Minsan, tahimik lang siyang umuupo sa sulok. Minsan, sandali lang ang usapan. Kamusta ang araw mo? Okay naman? Pagod, pero masaya. Simple. Sa bawat balik ni John, napapansin ni Faye ang pagbabago. Hindi na lang sa katawan, kundi sa paraan ng pakikinig. Hindi na siya nagmamadali magsalita. Hindi na siya umiwas sa katahimikan. Isang hapon, maaga pang dumating si John. Wala pang customer. Inaayos ni Faye ang inventory sa counter. Tulong? Tanong ni John. Mahinahon. Nagulat si Faye. Sigurado ka? Tumango si John. Kung okay lang. Inabot ni Faye ang clipboard. Kung ganun, bilangin mo yan. Magkatabi silang nagtrabaho. Tahimik, komportable. Habang naglalakad sila sa storage area, si John ang unang nagsalita. Alam mo, sabi niya, mababa ang boses, noong nawala ka, natutunan kong maghintay. Huminto si Faye saglit. Hindi siya humarap. Hindi ko alam kung kailan, dagdag ni John. Pero natutunan kong huwag pilitin ang oras. Tumango si Faye. Ganon din ako. Lumipas ang mga araw. Minsan, si Faye naman ang dumadaan sa gym kung saan nagwo-workout si John. Hindi bilang trainer, hindi bilang girlfriend, bilang kaibigan. Ang laki na ng improvement mo, sabi ni Faye isang beses. Hindi lang sa katawan, ngumiti si John. Salamat sa pagturo. Isang gabi, matapos magsara ang restaurant, naupo sila sa labas. May dalang kape si John. May dala namang notebook si Faye. Ano yan? Tanong ni John. Plano, sagot ni Faye. Gusto kong palawakin yung menu. Pero kulang pa ang space. Tahimik na nakinig si John. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi, naalala mo ba yung sinabi ko noon? Na gusto kong gumawa ng lugar para sa mga gustong magsimula ulit. Tumingin si Faye sa kanya. Naalala ko. Hindi pa buo, dagdag ni John. Pero iniisip ko, paano kung magkatabi? Napakunot noo si Faye. Magkatabi? Tumango si John. Isang lugar para sa katawan. Isang lugar para sa kalusugan. Tahimik si Faye. Nag-iisip. Hindi siya agad ngumiti. Hindi rin agad tumanggi. Hindi pa, sabi niya sa wakas. Pero, pwede nating pag-usapan. Ngumiti si John.
Dahan-dahan, tumango si Faye. Dahan-dahan. Hindi sila naghawak kamay. Hindi rin nagyakapan. Pero pareho nilang naramdaman, may binubuo na sila. Hindi relasyon muna. Hindi pangako, kundi tiwala. At sa gabing iyon, habang pauwi si John, napangiti siya mag-isa. Hindi dahil sigurado ang mangyayari, kundi dahil handa na siyang maghintay muli. Hindi na mag-isa. Lumipas ang mga buwan. Hindi agad binuo ang gym. Hindi rin agad pinalawak ang restaurant. Pinag-aralan muna nila ang lahat. Ang lugar, ang oras, ang pera, at higit sa lahat, ang isa't isa. Sa bawat meeting, si Faye ang mas maingat. Si John naman ang mas mapagtiyaga. Isang gabi, matapos ang mahabang usapan, napabuntong hininga si Faye. John, mahinang sabi ni Faye habang nakatingin sa floor plan. Kung gagawin natin to, gusto kong malinaw. Tumango si John. Nakikinig ako. Hindi ako papasok sa kahit anong partnership, dagdag ni Faye. Kung may pagdududa ka pa sa sarili mo. Tahimik si John. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. Huminga ng malalim. Faye, sabi ni John, malinaw at buo ang boses. Hindi na ako tumatakbo palayo sa kung sino ako. Tumingin si Faye sa kanya. Hindi ko ginagawa to para patunayan ang sarili ko sa iba. Patuloy ni John. Ginagawa ko to dahil masaya ako kapag may binubuo akong totoo. Saglit na katahimikan. Ngumiti si Faye, isang maliit, pero totoo. Okay, sagot niya. Subukan natin. Hindi nagyakapan. Hindi rin nagdiwang, pero doon nagsimula ang lahat. Unti-unting itinayo ang lugar. Sa isang gilid, ang gym. Simple, malinis, walang yabang. Sa kabilang gilid, ang restaurant, healthy, maaliwalas. May init ng tahanan. Magkaiba ang mundo. Pero iisa ang layunin. May mga araw na pagod si John. May mga gabing halos hindi na makapagsalita si Faye. Pero kapag may sumusuko, may umaalalay. Pahinga muna, sabi ni Faye minsan habang hinahawakan ang braso ni John. Konti na lang, sagot ni John. Para sa atin. Hindi pa rin sila nag-aamin. Hindi rin nagmamadali. Hanggang isang gabi, matapos magsara ang parehong lugar, naupo sila sa harap ng pintuan. Tahimik, pagod, masaya. Naalala mo ba? Tanong ni Faye, bahagyang nakangiti. Noong una kitang nakita? Tumawa si John, mahina. Naalala ko lahat? Hindi kita tinulungan noon dahil naawa ako. Dagdag ni Faye. Tinutulungan kita dahil nakita kong kaya mo. Huminga si John. At sa wakas, nagsalita. Faye, sabi ni John, nanginginig pero matatag. Hindi ko alam kung kailan ako nahulog. Napatingin si Faye. Pero alam kong ikaw ang dahilan kung bakit hindi na ako natatakot sa salamin. Dagdag niya. Hindi na ako natatakot sa sarili ko. Tahimik si Faye. Nangilid ang luha. John, sagot niya. Paos pero malinaw. Mahal kita! Hindi malakas, hindi dramatic. Pero sapat. Lumapit si John. Hindi nagmadali. Hindi humawak agad. Pwede ba? Tanong niya. Tumango si Faye. At doon lang sila nagyakap. Mahigpit, matagal. Parang dalawang taong matagal lang naghahanap ng tahanan. At sa wakas, nakauwi. Makalipas ang ilang linggo, dumagsa ang tao. May gustong magpapayat, may gustong gumaling, may gustong magsimula ulit. At sa bawat sulok ng lugar, may kwento. Isang lalaking minsang pinagtawanan, ngayon ay nagbibigay lakas sa iba. Isang babaeng minsang umalis ng walang paalam, ngayon ay bumalik, mas buo. At sa gitna nila, isang pagmamahalan na hindi minadali, hindi ipinilit at hindi ipinagpalit. Isang umaga, habang nagbubukas ng pinto ang dalawa, napangiti si John. Ready? Tanong niya. Tumango si Faye. Matagal na! Magkahawak kamay silang pumasok. Hindi bilang perpekto, hindi bilang sikat, kundi bilang magkasama.
At doon nagtapos ang kwento. Hindi sa pag-ibig lang, kundi sa pagpili sa sarili at sa taong pumili rin sa'yo. At dito natatapos ang kwento ni John at Faye. Naway nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon araw. Huwag kalimutan mag-subscribe upang lagi kang updated sa ating mga bagong kwento.